Hello and welcome po ulit sa Pinay Cooking Lessons. For today, we're going to make Asian-style marinated pork spare ribs. Kasi ngayon po ay spring na naman, so medyo mainit na naman ang panahon at pwede na tayo ulit mag-grill sa labas. Ang mga ingredients na kailangan natin para sa ating Asian-style marinated pork spare ribs ay: for our first ingredient, ang kailangan natin of course ay pork spare ribs. So ito po ay nabili ko sa supermarket ng ganito na. And this is a 4.5 pounder ng pork spare ribs. This is 1 cup ng water, 1 cup ng toyo or soy sauce, 4 tablespoons ng vinegar or suka, 3 tablespoons ng honey, 3 tablespoons ng sesame oil, 3/4 or 3/4 of a cup ng packed brown sugar, 4 tablespoons ng finely minced garlic, 1/3 cup ng green onions chopped, half a teaspoon ng ground black pepper. If you want to add a little bit of a kick dun sa inyong pork spare ribs, you may add 3 to 4 pieces ng dried siling labuyo. If you have fresh siling labuyo, pwede pong yun ang inyong gamitin. I'm just using dried siling labuyo kasi yun ang meron ako dito. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for this recipe. Para sa ating procedure, what I have here is a medium-sized bowl at dito ay pagsasama-samahin lang natin yung mga ingredients na gagamitin natin for our marinade. So, unahin natin yung ating soy sauce. Isasama natin yung water. Then, yung ating vinegar. Yung ating brown sugar. Yung ground black pepper. Yung ating green onions or spring onions, yung ating finely minced garlic, yung ating siling labuyo, yung ating 3 tablespoons ng honey, and of course, yung ating 3 tablespoons ng sesame oil. And then, imimix natin ito mabuti hanggang sa matunaw yung ating sugar. So, ito na ngayon bali yung marinade na gagamitin natin para sa ating spare ribs. Ito na ngayon yung ating spare ribs. So, kung makita ninyo, isang buong rack siya bali. If you want, you can cut it in half para mas maliit siya ng kaunti. Ngayon, pagka-cut nito, in between yung ribs bali or yung bones, doon nyo siya hahatiin or ika-cut. So, kung gusto niyo po, pwede nyo pang i-trim yung mga excess fat nito. Pero kami kasi, especially kapag nag-grill, gusto namin yung medyo may taba ng kaunti para hindi dry yung ating i-grill na meat. What I have here is a used bread bag. So, dito natin ilalagay itong ating spare ribs pagka marinate natin. So, kung nakikita nyo before, laging ang ginagamit ko kapag ako'y nagbababad ng kahit na ano, ay yung mga used bread bags kasi medyo sturdy ito or makapal ng kaunti kasi sa regular na plastic bag. So, dito natin ilalagay yung ating spare ribs. And then, ibubuhos lang natin sa loob ng bag yung ating ginawang marinade. And then, palalabasin natin yung extra air. Tsaka natin ibubuhol itong ating plastic bag. The reason why I always use yung mga used bread bags kapag nagmamarinate ako is kasi madali siyang bali-baliktarin. So, I don't have to turn the meat itself kapag nasa refrigerator na siya, but I just have to turn the bag over. Then, yung kabilang side naman niya, yung mamamarinate ng mabuti. So, ito bali ay ilalagay natin sa refrigerator for 8 to 24 hours para mamarinate ng husto bago natin i-grill. So, ilalagay muna natin dito sa ref at babalikan natin after 8 to 24 hours. So, ito na yung ating minarinate na pork ribs. It's been marinating for more than 24 hours actually. Ngayon, kailangan ito, bali i-drain natin yung pinagbabara natin from the plastic bag and then ilalagay natin sa isang maliit na pot.
So, ito na ngayon yung dinrain natin na liquid na pinagbabara ng ating pork ribs. At ito naman ngayon yung ribs na iihaw natin. So, ito isasalang natin sa kalan at hahayaan natin na ma-reduce yung quantity niya. So, as I've said, papakuluan natin to. So, buksan na natin yung kalan. And then, hahaluin lang natin ito habang pinapakuluan natin hanggang sa lumapot ito bale. So, habang ito ay pinapalapot natin, nire-ready naman ni Mister yung ating grill. Kumukulo na itong ating marinade at i-continue lang natin yung paghahalo at pagpapakulo dito hanggang sa ma-achieve natin yung lapot na gusto natin kasi gagamitin natin ito as base doon sa ating pork ribs mamaya habang iniihaw natin. So, balikan natin to kapag na-achieve na natin yung lapot na gusto natin para dito. So, medyo na-reduce na itong ating liquid although medyo malabnaw pa siya. But kung gusto niyo na palaputin pa ito, po pwede. Pero sa akin, pwede na natin tong gamitin para gawing pang-base doon sa ating pork ribs. So, patayin na natin yung apoy. Yan, so ready na yung ating grill at pwede na natin ilagay yung ating pork ribs ngayon. And then from time to time, i-baste natin ito ng ating sauce na pinakuluan. Check natin yung kabilang side. And then, ibabrush din natin yung kabilang side niya bali ng ating baste. So, i-grill lang natin to hanggang maluto bali itong ating pork ribs. Ikan natin ulit. Okay, so I think done na yung ating ribs. Pwede na natin hanguin to ngayon sa isang platter. So, kung medyo bloody ng konti na ganito, after nyo i-cut bali into sections, pwede nyo itong ibalik ulit sa grill para maluto pa siya ng kaunti. So, babalik natin ito kasi medyo bloody pa. Then, i-baste natin ulit. At kapag medyo done na yung isang side, babaliktarin lang natin para yung kabilang side naman niya ang maluto. And then, once achieve na natin yung level ng doneness na gusto natin para sa ating pork ribs, pwede na natin ito ngayong hanguin. If you want the sauce to stick doon sa ating ribs kapag isa-serve nyo itong ating Asian style pork ribs, ang gawin niyo ganito. So, ito yung natira kanina dun sa pinang-baste natin. So, medyo marami pa siya. After natin maluto yung ating pork ribs, bali, ang ginawa ko is isinalang ko ulit yung ating pinang-baste sa kalan and then I added a little bit of cornstarch mixed with water para lumapot itong ating sauce. So, ito na siya ngayon. Ngayon, ito ngayon ang ipang-babrush natin doon sa naluto natin na pork ribs. Actually, kahit hindi nyo gawin ito or kahit hindi nyo i-brush ng ating sticky sauce, masarap na rin itong ating pork ribs. Ngayon, nasa sa inyo kung paano nyo gusto ito i-serve. And this is how we're going to serve our Asian-style marinated pork ribs. So, ito po ay pwedeng kasama ng rice, or vegetable salad, or grilled vegetables on the side. Madali lang po gawin, diba? Tsaka kukunti lang naman yung mga ingredients na ginamit natin. But I'm telling you, this is finger-licking good. So, sana po i-try nyo yung ating recipe for today at sana po ay may natutunan kayo sa akin. Maraming salamat po ulit sa panonood. Hanggang sa susunod.